At ayun na nga, ayon kay Comelec George Garcia, hindi na maituturing na krimen ang hindi pagdeklara ng campaign donations ng mga kandidato. Nilinaw nga ni George Garcia na ang reklamo laban kay Senator Dante Marcoleta ay ibinasura na ng Commission on Elections. Kaugnay nga umano sa 75 million campaign donations dahil hindi na itinuturing na election offense ang hindi pagdeklara ng campaign donations or contributions ng isang kandidato sa ilalim ng umiiral na batas. Ngunit ang tanong ng mga netizens, ngayong ibinasura na sa Comelec ang isinampang kaso laban kay Senator Dante Marcoleta na pareho din naman halos patungkol sa campaign donations. Ito naman sa Sandigan Bayan sa Ombudsman ay plunder ang ikinaso kay Senator Dante Marcoleta. Sa balitang ito ay umaasa ang mga netizens na makakalaya na si Senator Dante Marcoleta. Kahit ang tanong, may posibilidad ba na makalaya si Senator Marcoleta? At tayo nga ay nag-Google kung maaari bang makalaya na sa Senator Dante Marcoleta dito sa kanyang kasong plunder sa Sandigan Bayan. Ang sabi dito, hindi pa maaaring makalaya si Senator Dante Marcoleta dahil ang kaso niya sa Sandigan Bayan ay hiwalay at may ibang basehan kaysa sa mga kasong dinismiss ng Commission on Elections. Kahit ibinasura ng Comelec ang reklamo laban sa kanya, para sa election offense, magkaiba ang proseso at sakop nito sa mga usapin sa korte. At pasensya po sa ating mga manonood na umaasang makakalaya na sa Senator Dante Marcoleta sa kulungan. Dahil nga, ibinasura na, dinismiss na ng Comelec ang kanyang kaso. Ito ang sagot ni George Garcia ng Comelec. Balita pa rin din ako doon, pero siyempre, nag-issue na po kami ng sakpila doon na alam ko, bigyan sila ng extension. Hindi po kami maaapektuhan doon sa mga ibang kaso mula sa ibang opisina. Hindi po ba, ibig sabihin, yung kung doon sa mga ibang opisina, meron po sila na ginagawang investigasyon o may kasong kinakaharap. Hindi po kami affected doon dahil ang kay Comelec, kay Comelec. Ang kay Ombudsman, kay Ombudsman. Ang kay BIR, wala po kami. Kami po, kapag hiningan kami ng dokumento, bilang isang ahensya ng pamahalaan, ibinibigay naman po namin yan. Basta wala pong magbabiolate ng data privacy. Sayang. Base sa determination ng data privacy officer namin. So we are very much willing to cooperate naman po. So ayun, narinig nyo naman sa sinabi ni George Garcia. Ang kay Comelec ay kay Comelec. Kung nabasura man o na-dismiss man ang kaso ni Senator Dante Marcoleta dito sa Comelec, ay wala itong magiging bearing dito sa kaso niya na plunder sa Sandigan Bayan. Kumbaga, kahit magkapareho sila ng issue dito sa donation, sa campaign donations, ay magkaiba naman ang proseso ng Comelec at ng Sandigan Bayan. So nakiremulya pa rin talaga. Samantalay kamakailan ay isinugod sa ospital sa Senator Dante Marcoleta. Dahil nga siguro hindi pa kaya ng kanyang katawan na i-adapt kung ano man ang meron doon sa kulungan. Kaya siguro naninibago pa ang kanyang katawan. Kaya siguro nagkasakit sa Senator Dante Marcoleta. Aba naman itong si Senator Ping Lacson, abay inokray at inasar pa sa Senator Dante Marcoleta na bawal daw magkawaran kasi baka daw magkasakit. Naakala mo naman talaga ay hindi nagtago. Naakala mo naman talaga hindi nagkaroon ng warrant sa Senator Ping Lacson noon? Samantalang noong 2010, oy, Pinky, nagtago ka kasi may warrant of arrest ka. Pero itong si Senator Dante Marcoleta, may warrant of arrest din pero siya ay nag-surrender mismo. Kusa siyang sumuko sa kinauukulan. Yung issue noon na pagtatago ni Senator Ping Lacson noong 2010. Ayon sa Google, nagtago si Panfilo Ping Lacson noong 2010 upang maiwasan ng aresto kaugnay ng pagpaslang sa publicist na si Salvador Bobley Dacera at sa driver nitong si Emmanuel Corbito noong 2000. Narito ang mga pangunahing detalye tungkol sa insidente. Ang akusasyon
Si Lacson ay pinangalanan bilang umano'y mastermind sa The Sir Corbito double murder case. Ang warrant, naglabas ng warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court laban sa kanya noong February 2010. Ayon kay Lacson, siya ay biktima ng political persecution o pamumulitika sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Kaya minabuti niyang magtago upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Umalis siya ng bansa noong Enero 2010 at nagtago ng mahigit 1 taon. Tinatayang 13 buwan. Lumitaw siya muli noong March 2011 matapos ibasura ng Court of Appeals ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya. May warrant of arrest ka rin pala, Senator Ping Lacson noon, pero nagtago ka. Etong si Senator Dante Marcoleta, nagkaroon ng warrant of arrest at alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan. Hinarap niya ang kaso. Sumuko siya sa kinauukulan. Tapos ngayon, kung makapagsalita ka na, bawal magka-warrant, baka magkasakit. Mali ang statement mo Pinky. Dapat ang sinabi mo, bawal magka-warrant, baka magtago. Ganon. Grabe ka kung makapuna kay Senator Dante Marcoleta. Ay ikaw nga, nagkaroon ng warrant pero nagtago ka. So hindi mo hinarap. Ang kaso mo, naging duwag ka. Pinky. Samantalang naglabas naman ng approval at trust ratings ang Publicus Asia na kung saan si Vice President Sara na naman ang nananatiling mataas ang trust ratings. Ayon sa pahayag, 2026 second quarter ng Publicus Asia, Senator Win Gatchalian ay nagkamit ng 21% na trust ratings. Samantalang ang kanyang approval ratings ay 32%. Wow! Akalain mo yun? Nagganchilyo ka lamang sa tabi ng presiding officer. Nag-take notes ka lang. Nag-OJT ka lang. Aba, may approval na 32% ka na? Samantalang si President BBM, nito lamang quarter 1, ang kanyang trust rating ay 13% lamang. Pero nitong quarter 2, bumaba ng 1 puntos, 12% na lamang. At ang kanyang approval ratings noong first quarter ay 19% at ngayon namang second quarter ay nabawasan ng 18% na lamang. Naku po, pabawas ng pabawas tayo, Mr. President. Samantalang kay Vice President Sara Duterte naman, noong first quarter, ang kanyang trust rating ay 26%. At ito namang second quarter ay hindi po nagbago, 26% pa din. At ang kanyang approval ratings noong first quarter ay 28%. At ito namang second quarter ay 28% pa din. Steady lang. Samantala yung kay Mr. President, ay pabawas ng pabawas. Parang parang habang papatapos na ang termino ni Mr. President, ay pabawas ang pabawas. At hindi pa nga natatapos ang kanyang termino ng mga nagdaang iba't ibang survey firms ay negative pa nga ang kanyang trust ratings. Ngayong ibinasura na ng COMELEC ang kaso ni Senator Dante Marcoleta patungkol sa kanyang campaign donations na parehong kaso din sa Sandigan Bayan sa Ombudsman. Sa tingin nyo, may posibilidad kaya na ma-dismiss na rin ang kaso ni Senator Dante Marcoleta Sandigan Bayan? At ano ang masasabi ninyo sa pang-aasar, pang-aalaska at pang-okray na Senator Ping Lacson kay Senator Dante Marcoleta? Diyos ko po, wala na kayong awa sa tao. Senior citizen na, ikinulong na, nagkasakit pa, tapos ganito yung sasabihin mo, Ping Lacson. Sa kapwa mo pa naman, senador, na akala mo naman, hindi ka nagtago noong nagkaroon ka ng warrant of arrest. Hindi ba nakakatawa? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.